Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelizations. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabayan ng Kalibo na ganito na Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabayan ng Diyos sa pamahalaan sa paglilingkod at papailan ng kapayapaan. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo mga mensahe ito mula doon sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas Kabanata 16, talatang 10 hanggang 12. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwala sa mga kayamanan sa lingkod ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwala sa kayamanan ng iba, sino ang bibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Patuloy po natin kay Apostol San Mateo Kabanata 24, talatang 4 hanggang 4. Ito po ang mensahe. At tapat at matalinong alipin na siya pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang alipin niyon kapag din natin siya gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamalanin siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Patuloy po natin sa mga Taga-Galatia Kabanata 5, talatang 1. Pinalaya tayo ni Kristo upang maging malaya. Magpakatalag na kayo at huwag nang palipin tungkol. Ipagpatuloy po natin sa mga Taga-Galatia Kabanata 5, talatang 11. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin niyo patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang pita ng laman. Ipagpatuloy po natin sa mga Taga-Galatia pa rin. Kabanata 6, talatang 7, talatang 9. Ito po ang mensahe. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni naman. Kung ano ang inisip ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kaya't huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, kayo mag-aani kung hindi kayo magsasama. Yan. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Mula dito sa ating pagbabahagi ng mabuting balita sa The Bible Evangelizations. Ating po pasalamatan ng ating banal na Panginoon. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at ating po ipaliliwanag sa inyo ang mga mensahe ito mula sa tema na gabay ng Diyos sa pamahalaan sa paglilingkod at pagpapairan ng kapayapaan. Yan. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos. Sa mga nasa pamahalaan, kayo mga nanunungkulan dyan, mga nasa authority na inuluklok dyan, mga binigyan ng pagkakataon upang paglingkuran nyo ang sambayan ng Pilipino o ang paglingkuran nyo ang inyong mga nasasakupan, anumang bansa kayo mula dito sa bansang Pilipino. Nais ipabatid sa atin ng banal na Panginoon mula dito sa mabuting balita, unihang na Panginoon sa Kristo na kayo mga nanunungkulan ay kinakailangan kayo ay mapagkatiwalaan sa inyong mga tungkulin. Kayo ay mapagkatiwala mula sa maliit hanggang sa malaking bagay na tungkulin na ipinagkaloob sa inyo. Sapagkat kung kayo ay mapagkakatiwalaan sa inyong tungkulin at hindi kayo mandaraya mula sa maliit hanggang malaki, ay kayo ay pamamalaan ninyo doon sa mas malaking gampanin para sa inyong pamamahala. Kagaya ng halimbawa pamamahala ng ekonomiya o yung pamamahala ng kung sa pamahalaan, syempre meron kang ginagawang ang pamamahala ay malawak, no. Meron tayong namamahala ka mula doon sa halimbawa ang pamamahala mo sa iba't ibang aspeto mula politika, ekonomiya, social, civil, yan. So yan doon sa ekonomiya, kagaya ng sinasabi ng Panginoon Diyos, kung doon sa pagkain kinakailangan ikaw ay binibigay mo ng patas ang pagkain ng iyong pinagkakatiwala sa iyo na pamamalaanan mo. Kaya yung lipunan ng Pilipino, halimbawa, yung ekonomiya ng lipunan ng Pilipino, kailangan pamamalaanan mo ng patas ito. Paano? Pamahalaan mo patas ito sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng karapatan niya at patas na pagbabahagi noong ating pagkakaloob ng bansang ito sa
mga Pilipino at pangkalahatan sa buong mundo. So ngayon ay dapat ito ay isa na sa view ng patas para sa lahat. Kung paano mo bibigyan ng trabaho, negosyo ang bawat mga Pilipino to subdue these blessings of God to us fairly. So ganyan ngayon, kung may inequality ang namumuno, may problema, at hindi patas na ibibigay yung yaman na yan through the human rights at iba't ibang panuntunan na dapat na o batas na ginagawa ng ating nasa pamahalaan at ipinamamahala ay lalaganap yung inequality. So hindi kayo patas sa inyong tungkulin. So kaya kailangan mapagkatiwalaan kayo at kayo ay maging fair for everything else. So walang inequality para kayo ay mapagkatiwalaan sa inyong mga tungkulin. Economics yun. In politics, dapat politics justice, dapat you enforce the peace and order fairly. Wala kayong inaapi, lalong-lalo with the using the enforcement for the benefits of the, halimbawa para lamang sa kapakanan ng iba, yung halimbawa yung ekonomiya na hindi mo patas na ibinabahagi yung bigay ng Diyos dito sa bansang ito. So ibigay mo doon sa iba na siya nakikinabang, yung iba hindi naman nakikinabang. Hindi patas mo na bibigyan ng trabaho ang lahat. So ibig sabihin, ginagamitan mo pa ng persa o inaapi mo o ino-oppress mo yung lipo ng Pilipino by use of your power for the economic and the use of the enforcement. So dapat ay maging patas ka. Magpapagkakatiwalaan ka dyan na hindi ka aapi, hindi ka manlalamang pagdating doon sa economy, pagdating doon sa politics, gagamitin mo ang politika. So kaya dapat yung social, civil, cultural, ay mga human rights nga, so dapat patas ng hustisya. Na hindi sinasabi sa ilan lamang nakikinabang ng hustisya, mga bagay. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, tugunin mo yung karapatan ng tao. At sinasabi ng ating banal na Panginoon Diyos, upang matupad mo yan, kinakailangan manampalataya ka sa Kanya, magabayan ka ng Espiritu. Kung nagagabayan ka ng Espiritu, ay baka wala ka sa pita ng laman. Sapagkat hindi ka kukurap, hindi ka gagawa ng anumang mga bagay na para sa sariling interest ng mga kalyado mo, mga kapanig mo, kundi for everybody else sa iyo mga tutupi. Kaya tayo ay maging gabay natin ng Espiritu at Panginoon Diyos ang mabuting balita upang makapanukulan tayo ng mabuti. Masusunod natin ay isang mabuting panunukulan at paggawa ng mga batas na uukol para sa lahat, patas para sa lahat. Ngayon, pinalaya tayo ng Panginoon Diyos mula ng Panginoon sa Kristo sa mga kasamaan. So kaya tayo ay yung ating pamahalaan na ginawang yan, huwag natin gamitin para mansigil. Huwag gamitin yan para mangapi, kundi para bigyang kalayaan ang mga tao na kapamuhay ng patas at maunlad para sa lahat. Hindi para gamitin yan upang sikilin yung mga karapatan, sikilin ang mga pamumuhay. Using the power and authority ng mga may sariling interest doon sa bansa ng mga binigyan ng tungkulin. Sinamantala nila ito. Ngayon, kapag inyong sinamantalayan, kayo ay aalisin ng Diyos dyan. Kayo ay hindi niya pumabayaan na manungkulan, kagaya ng mga ginawa niya sa mga sinasabi ng Biblia, kagaya ng Nebuchadnezzar, na iba't ibang mga leader, mga hari, mga namumuno, mga emperor, na tinatanggal niya doon sa kanilang mga tungkulin kung ito'y abusado, kagaya ng panahon ni na San Pedro. Tinanggal niya yung hari ng Roma roon, yung emperor ng Roma roon, sapagkat siya ay mapang-abuso. Yung mga tao ay at kasama ang mga militar ay tinanggal niya namumuno ng mga emperor. Kaya ang mga namumuno na kayo ay hindi nanunungkulan ng maayos at kung sa tingin ninyo ay kontrolado nyo na lahat, kayo ay tatanggalin ng Diyos na yan. At yan din, batas na yan na magpaparusa sa inyo. Or else, God will punish you sa inyong mga tungkulin. Nakagaling ni Pusar, ayun, nabaliw. Sa akala niya ay hindi siya matibag-tibag na leader na pinuno doon sa kanyang karyan, pero bumagsak siya sa napakabilis lang na bagay. Diba? So ganun ka lamang pababagsakin ng Diyos kung ikaw ay magiging abuse sa iyong authority. Kaya yung mga nasa pamahalaan, kayo ay mapagkatiwalaan,
itong bansang ito, pamahalaan ninyo ng patas for all. Yung existing na dinatnan nyo, na may mayaman, mahirap, may inequality, gawin nyo lahat para matugon nyo ang na maging patas ng pamumuhay. So, magitan ng pagpaputukan ng karapatan ng tao at ibang pagkakapatas para sa pamumuhay nito. Ang sa ngayon, ay hindi mayroong naapi, hindi mayroong naghihirap. Even though mayroon mang mayroon nasa masipag at may magandang kalagayan, ay fair pa rin para sa lahat sa ating pamumuhay. Yan. Kaya kayo mga namumuno, kayo ay maglingkod ng tapat sa inyong tungkulin at huwag kayong abusado. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Huwag niyo abusuin yung mamamayan. Kayo ay magabayan ng mabuting balita, magabayan kayo ng Espiritu. Sa gayon ay maiwasan nyo yung pang-abuso sa inyong authority. Huwag niyo kalimutan yan. Manampalataya kayo sa ating banal na Panginoon. Sana ito ay inyong magabayan upang kayo ay makamamahala ng matuwid, mabuting pamamahala sa inyong mga tungkuling binigay. At yung pagpapalaya sa ating banal na Panginoon sa Kristo, ang pamalang yan ay gamitin nyo para sa kalayaan natin mula sa pagpapalaya sa masasama na nangyayari kaya maging patas kayo. So hindi pa iralin yung masama para maging malaya tayo laban sa kasamaan, hindi para sikilin at gumawa ng masama at pang-abuso sa mga mga. Muli, sana ay nagabayan naman ang nasa pamalaan at maging lahat. Sa mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos, kayo manungkulan ng mabuti at kayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual sa inyong pamumuno. Sundin niyo pang hindi kayo makagawa ng masama sa inyong manunungkulan at kayo ay maparusahan sa impyerno pagdating ng panahon. As sinasabi nga ng Panginoon Diyos, hindi niyo matadaya ang Diyos. Kung ano ang inyong inisip, yun din ang inyong aanihin. Sa pamumuhay nito, hanggang sa pagpaparusa ng Diyos sa takdang panahon. Kaya muli, sana ay kayo ay nagabayan at kayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual sa gabay na ito at kayo makapamuhay ng may pananampalataya sa Diyos at mamuhay maka-spiritual. Yan. Sa inyong kalulungkulan at sa lahat. At sana ay patuloy tayong gabayan ng ating Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan sa ating pagbabagi ito ng mabuting balita at kayo ay patuloy na mahikayat magabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria at ating pagbabagi ito ng mabuting balita. Yan. Sa inyong pamumuhay, sa inyong pagtupad at pagsunod sa mabuting balita. Yan. At interfaith unity, patuloy tayong magkaisa. At unungay natin mga rin na maiwasan natin yung karahasan, paglalabanan. Bagkos, hikay tayo ng pagkakaisa, kapayapaan at pagtutulungan, pagmamahalan sa isa't isa. Sa bawat dahil, limpig, at mga nagkakaisang mga bansa. Aside from that, yung Vatican Church at CBCP, patuloy kayong pagliwanagan ni Banal Santa Maria at pagbuklorin niyo patuloy sa katuwan mula pa na Panginoon Diyos hanggang mula sa Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating muting kakayanan, sa pagbahagi ng mabuting balita sa The Bible Evangelizations ay patuloy nating mapagbuklod ang sangkatauhan sa gabay ng Banal Santa Maria at Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo sa pananampalataya sa Kanya, sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sa mga pamalaan, kayo maliwanagan, mamahala kayo mabuti, matuwid, makatarungan, tugunin niyo yung karapatan ng tao. Doon sa aming parokya, sa Infanta Quezon, yung lokal na pamahalaan at enforcement kayo magabayan at kayo ay magabayan ng mabuting balita at espiritu na mamahala kayo ng mabuti, matuwid at patat. Doon sa aming parokya, magabayan kayo ng mabuting balita, maliwanagan kayo ng Banal Santa Maria, patuloy niyo pagbuklarin yung mamamayan ng Infanta Quezon sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yeso Kristo at mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat. Muli, ang kaliwanagan ng Banal Santa Maria patuloy na magliwanag sa atin. Gabayan tayo ng kanyang paghihimala at gabay mula sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at iba't ibang pagpapala at gabay ng banal na Panginoon Diyos. At tayo ay pagpalain at protektahan sa pamumuhay na ito hanggang sa kanyang pagbabalik at itinakda. Magandang hapon sa inyo lahat. Ganda.